King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 829. Ang Emperor Intent ay nagsisimulang magising. Sa kasamaang palad, medyo huli na kami dumating. Umupo si Zhao Fang sa bunganga na may bahagyang panghihinayang. Ang mga butil ng natitirang apoy ng dragon ay mabilis na naglalaho, ngunit tinulungan pa rin nila ang sacred lightning body ni Zhao Fang. Kung ang epektong ito ay ilang beses na mas malakas at maaaring tumagal ng 1 o 2 araw pa, maaari nitong hayaan ang Golden Kun sacred lightning body ni Zhao Fang na makapasok sa ika-5 antas. Gayunpaman, ang mga naturang bagay ay hindi maaaring hilingin. Ginamit lamang ng Black Destruction Serpent Dragon ang hininga ng dragon para patayin ang Wolf Emperor. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Zhao Fang ang aura ng apoy ng dragon. Nanatili sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa bunganga ng 2 araw, at napagtanto ni Nan Gongsheng na ang aura ng apoy ng dragon ay maaaring linisin ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal sa isang tiyak na antas. Multitask si Zhao Fang sa 2 araw na ito at tumungo sa 3 direksyon. Ang una ay ang patuloy na pagsipsip ng enerhiya mula sa bahagi ng halaman ng Skywater Crystal Lotus kasabay ng Wind Lightning Crystal Core upang patuloy na mapataas ang kanyang cultivation. Ang kalidad ng kanyang True Yuan ay nagsisimula ng lumapit sa antas ng isang hari. Kapag ang kalidad ng kanyang True Yuan ay nasa antas na iyon, karamihan sa kanyang iba pang aspeto tulad ng lakas ng kaluluwa ay hihigit sa normal na mga hari. Ang pangalawang direksyon ay ang paggamit ng aura ng apoy ng dragon at ang spiritual fruits mula sa Ancient Dream Realm upang pagsamasamahin ang kanyang sacred lightning body. Ang ikatlong direksyon ay upang pinuhin, dalisayan, at makuha ang masamang kapangyarihan mula sa Soul Suppressing Stone. Ang unang dalawa ay hindi masyadong mahirap. Ang pangatlo ay hindi rin napakahirap, ngunit ito ay napakatagal. Sa kabutihang palad, nandoon pa rin ang kasanayan ni Zhao Fang sa 10,000 Divine Thoughts Technique, at gumawa pa ito ng mga maliliit na pagpapabuti pagkatapos kumuha ng panibagong katawan. Ang aura ng apoy ng dragon mula sa bunganga ay lubhang mahina sa ikatlong araw. Ituloy natin. Kinumpirma ni Zhao Fang na ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body ay umabot na sa limitasyon. Kakailanganin niya ang isang malakas na pampasigla para makalusot. Katutubo niyang naramdaman na ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring ang kritikal na punto para sa tagumpay ng kanyang Sacred Lightning Body. Siyempre, kung gusto niyang gamitin ang hininga ng dragon ng Black Destruction Serpent Dragon para pinuhin ang kanyang katawan, iyon ay kapareho ng panliligaw kay kamatayan. Kahit na sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailangang harangan ang gayong malakas na apoy ng dragon ng direkta. Umupo sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa lumang nagninangas na karwahe at patuloy na sinusundan ang Black Serpent Dragon. Upang magamit ang pinakamabilis na bilis ng nagninangas na kalisya, inilagay ni Zhao Fang ang isang substandard na God Crystal dito. Ang bilis ng nagninangas na kalisya ay agad na umabot sa rurok nito, na maihahambing sa Pictier Kings. Pagkaraan ng 1 araw, isang malaking butas ang lumitaw sa mga bukid sa unahan. Lalong lumalakas ang aura ng destruction. Mukhang dumating na ang Black Serpent Dragon sa destinasyon nito. Bulong ni Zhao Fang, sa katotohanan, hindi mabilang na makapangyarihang mga hayop ang lilito sa landas na kanilang tinatahak, at ito ay dapat na puno ng panganib, ngunit ang Black Serpent Dragon ay nagbukas ng daan para sa kanila at pinatay ang anumang humahadlang. Ang mapangwasak na aura ng hininga ng dragon ay nagpakalat sa lahat ng nilalang. Kaya, mas madali para sa mga humahabol na sundin ang aura nito. Zhao Fang, mukhang maraming puwersa ang patungo sa direksyon na iyon. Naramdaman ni Nan Gongsheng na may mali. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, mas tumaas ang pagkakataong makatagpo ang ibang mga eksperto at grupo. Ancient God's Mysterious Palace. Ancient God. Gumamit si Zhao Fang ng lihim na pamamaraan ng Soul Dao para makuha ang impormasyong ito mula sa nag-iisang half-step na hari. Ancient God's Mysterious Palace. Ancient God. Nanginig ang puso ni Nan Gongsheng. Pareho silang nahiwalay sa labas ng mundo, kaya ngayon lang nila nalaman ang impormasyong ito. Kung hindi dahil sa matalas na instinct ni Zhao Fang na sundan ang Black Serpent Dragon, hindi nila nalampasan ang malaking kapalarang ito. Noong hindi pa mandarambong ang dalawa, sila ay nasa pag-iisa,
Kaya't ang kanilang balita ay hindi masyadong maganda, hindi tulad ng lahat ng iba pang puwersa na nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Mayroon ding ilan pang mga elite na may kaparehong pag-iisip gaya ni Zhao Fang. Sinubukan nilang sundan ang Black Serpent Dragon upang samantalahin ng kaunti o maghukay ng ilang mga lihim ng Divine Illusion Dimension. Mabilis. Napagtanto ni na Zhao Fang at Nan Gongsheng na maaaring medyo nahuhuli sila sa Ancient God's Mysterious Palace. Whoosh! Ang naglalagablab na karwahe ay nagpakawala ng maningning na ningning ng berdeng apoy, at ang bilis nito ay nalampasan na ngayon ang normal na Pick-tier Kings. Hindi nagtagal ay nakarating ang dalawa sa isang bukas na lupain. Nakatingin sa ibaba mula sa itaas, ang gitna ng lupain ay umaabot pababa sa kailaliman, na para bang lalamunan nito ang mundo. Sa kabilang panig ng bunganga, lalong lumalakas ang aura ng pagkasira. Nakakapang-inig ang puso ko. Senior Marshal Brother Jiu, dapat ba tayong magpatuloy? Ang grupo mula sa Nine Darkness Palace, na pinamumunuan ni Jiu Wuji at ilang iba pang upper echelons, ay nakatingin sa kailaliman ng crater. Ang Nine Darkness Palace ay isa sa tatlong nangungunang 3-star na puwersa ng Great Gun Lord Dynasty. Maaari lang kaming magpadala ng ilang elite na handang pumasok. Malalim ang tono ni Jiu Wuji. Madaling isipin na ang paghahanap sa ilalim ng lupa ay puno ng panganib. Ang mga hindi sapat na malakas ay pupunta lamang sa kanilang kamatayan. Kung ang anumang grupo ay makatagpo ng Black Destruction Serpent Dragon, lahat sila ay tiyak na mamamatay. Pupunta ako. Pupunta ako. Umalangaw-ngaw ang mga boses mula sa iba't ibang tao. Hindi nagtagal ay pumili si Jiu Wuji ng 10 elite, kalahati nito ay half-step kings. Ang grupong ito ay binubuo ng mga nakababatang elite at matatandang elite, at ang pinakamahina ay may kapangyarihan ng isang half-step king. Sa panahong ito, ang ilan sa iba pang puwersa sa paligid ng bunganga ay gumamit ng mga katulad na pamamaraan. Sa harap ng isang burol ay ang puwersa mula sa Duanmo family, na pinamumunuan ni Zhao Yufei at ang elder na naka-green na damit. Ang Ancient God's Mysterious Palace sa unahan ay lubhang mapanganib, at mayroon ding banta ng Black Destruction Serpent Dragon. Mga 10 elite lang ang pipiliin ng pamilya Duanmo. Sabi ng matanda na naka-green robe. Ang Ancient God's Mysterious Palace ay kaakit-akit, at maraming tao ang handang makipagsapalaran. Ang 10 lugar ay nakumpirma kaagad. Yufei, mayroon kang bloodline na spiritual race. Kahit na wala ang kapalaran sa Ancient God's Mysterious Palace, ang iyong kinabukasan ay nakatakdang lumipad sa 9 heavens. Sinubukan siyang pigilan ng matanda na nakasuot ng berde. Mula sa kanyang pananaw, ang spiritual race bloodline ay pinaburan ng heaven and earth at lubos na tugma sa heaven-earth yuan chi. Hindi niya kailangang kumuha ng ganoong kalaking panganib. Sa kabilang banda, ang ibang mga henyo ay walang pag-asa na makapasok sa mas matataas na lugar kung hindi nila ito ipaglalaban. Ang ilan ay hindi man lang magagawang maging hari. Kailangan ko ring ipaglaban ang kapalaran sa Ancient God's Mysterious Palace. Kung wala man lang akong lakas ng loob, paano ko bubuhayin ang Duanmo family at maaabutan ko ang kanyang mga yapak? Ang mga mata ni Zhao Yufei ay kumikislap sa pagiging mapagpasyahan. Kanya. Ang matanda sa berdeng damit ay walang masabi pabalik sa kanya. Ito ang kagustuhan ng isang dalubhasa. Ang dahilan kung bakit matatawag na eksperto ang isang eksperto ay hindi lang dahil malakas sila, ito rin ay dahil malakas ang puso nila. Bilang karagdagan, ang isang malakas na puso ay maaaring mag-alaga sa isip ng isa. Interesado ang nakaberdeng nakasuot na elder sa kanya na gustong maabutan ni Zhao Yufei. Sa kailaliman ng isang pinaso, hugis dragon na bunganga, maraming maliliit na grupo ang nagtipon. Lahat sila ay mga elite. Ito dapat ang pasukan sa Ancient God's Mysterious Palace. Dapat ay pumasok ang Black Serpent Dragon mula rito, sabi ng ika-8 prinsipe. Kaya ang Ancient God's Mysterious Palace ay nasa ilalim ng lupa sa kailaliman ng bunganga. Ang 13th Prince na nakasuot ng lila at ginto ay tumawa ng mahina. Ang grupong ito ay kabilang sa Great Gun Imperials. Ang ika-8 prinsipe, ang ika-9 na prinsipe, ang ika-13 prinsipe, si Luo Zun, ang kulubot na elder. Silang lahat ay mga elite na hari at kalahating hakbang na hari. Ang imperial na grupo ay may higit sa 20 tao,
at ang pinakamahina sa kanila ay nasa kalahating hakbang na antas ng hari. Sa tapat namin ay ang puwersa mula sa Sky Suspension Palace. Huwag kang maangas, sabi ng ikasyam na prinsipe sa mataimtim na tono. Sa kanila, ang ikasyam na prinsipe ang pinakamalakas at pinaka-talented, at naka-recover na siya mula sa kanyang mga pinsala mula sa pagtugis ng Blue Serpent King. Sky Suspension Palace. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mga elite ng Imperial habang nakatingin sila sa ibang grupo. Sa tapat ng butas na Hugis Dragon ay isa pang grupo. Mayroon silang higit sa 20 tao, at ang taong may pinakamababang cultivation ay nasa Half-Step King level din. Mayroon silang 3 Void God Realm Kings. Ang isa ay isang gwapo at matikas na kabataan na umabot sa antas ng Pick Tier King. Sa tabi niya ay isang lalaki at babae na parehong Domain Level Kings. Talagang ipinadala ng Sky Suspension Palace si Xuan Yuanwen, na ika-7 sa ranggo ng Imperial Genius. 20-something years old pa lang siya at naabot na niya ang Pick Tier King level. Ang ganitong talento ay walang kapantay. Ang mga miyembro ng Imperial Group ay hindi napigil ang mapabuntong hininga ng dama po ang kanilang mga tingin sa matikas na kabataan mula sa Sky Suspension Palace. Ang Sky Suspension Palace ay isang 4-star power at may mahabang kasaysayan. Ang dami ng 4-star powers ay mabibilang sa isang kamay. Si Xuan Yuanwen ay nasa ika-7 na ranggo sa Imperial Genius Ranking, at siya dapat ang pinakamalakas na henyo na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Ang mga mata ng ika-9 na prinsipe ay kumikinang habang lumalabas sa kanila ang layunin ng labanan. Sa sandaling ito, ang dalawang puwersa ng Sky Suspension Palace at ang mga Imperial ay nasa tabi ng Hugis Dragon na pasukan, at nagpadala sila ng ilang tao na may kakaibang kakayahan sa loob upang subaybayan ito. Narinig ko na ang ika-9 na ranggo ng Blue Serpent King ay lumitaw dito, ngunit walang nakahanap sa kanya mula noon. Ang kabataan sa puting sutla sa likod ni Xuan Yuanwen ay may maalalahanang ekspresyon. Nagmula si Wei Jing sa 4-star Dark Capital Cult ng Dark Moon Lord Dynasty, at siya ay isang malakas na kalaban ni Xuan Yuanwen. Bagamat si Wei Jing ay nasa ika-9 na ranggo kumpara sa ika-7 ni Xuan Yuanwen, walang nakakaalam kung sino ang mananalo o matatalo sa isang laban hanggang kamatayan dahil ang kanilang mga hanay ay itinakda ng Great Gun Lord Dynasty. Sa tingin ko, ang pag-aalala ni Senior Marshal Brother Zog ay medyo sobra. Dahil kung saan nakakonekta ang Divine Illusion Dimension, kakaunti lang ang mga kinghenyo mula sa Dark Moon Lord Dynasty ang nakapasok. Bagamat malakas si Wei Jing, hindi siya maglalakas loob na labanan ang marami sa atin. Isang babaeng naka-apricot robe ang ngumiti, at lahat ng mula sa Sky Suspension Palace ay sumang-ayon sa kanya. Ang lugar kung saan nakakonekta ang Divine Illusion Dimension ay nagpasya kung sino ang maaaring pumasok at kung saan sila napunta. Kung susuriing mabuti, malalaman nila na ang mga puwersa na nasa paligid ng lugar na ito ay pangunahing mula sa gitnang rehiyon ng Great Gun Lord Dynasty, tulad ng mga Imperial at ang 8 Big Families. Tulad ng para sa Void God Realms, kung gumamit sila ng isang lihim na paraan upang makapasok, mapupunta sila sa isang random na lugar, ngunit hindi ito masyadong malayo. Sa paligid ng bunganga, ang mga elite ng ilang puwersa ay dahan-dahang sumusulong. Matapos makapasok ang Black Destruction Serpent Dragon, wala nang gumalaw mula rito. Sa isang nakatagong kuweba sa gilid ng bunganga, umupo sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, at ang kanilang mga aura ay nagsisimula ng tumaas. Medyo malayo pa ako sa pagpasok sa huling yugto ng Void God Realm. Ang purple and blood-colored crescent moon sa noo ni Nan Gongsheng ay kumikislap ng masama. Sa sandaling ito, boom! Isang malakas na pag-alo ng layunin na maaaring yumanig sa langit at lupa ay biglang tila bumagsak sa isang hadlang at kumulog na parang kidlat. Mayroon itong aura ng kawalang kamatayan, at tila kaya nitong labanan ang anumang bagay sa mundo. Nanginig at nanginig ang kaluluwa ni Nan Gongsheng. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, at halos iluwa niya ang isang subo ng dugo. Nagmula ang aura na ito sa tabi niya. King of Gods, Kabanata 830. Little Sword Saint. Sa isang nakatagong kuweba malapit sa mga panlabas na gilid ng bunganga, isang dumadagandong na Emperor Intent ang bumaril sa kalangitan at niyanig ang langit at lupa. Sa sandaling ito,
hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng 1,000 milya ang naramdaman na parang tinamaan ng kidlat ang kanilang mga kaluluwa, at nagsimula silang manginig sa harap nitong Emperor Intent. Boom! Ang mga ulap ng hangin at kidlat ay biglang nabuo sa himpapawid sa itaas ng kuweba, pagkatapos ay nagsimulang bumuo ng maraming kulay na whirlpool na dumaan sa langit at lupa. Sa puntong ito, bumuhos ang Heaven-Earth Yuan Qi sa gitna ng multicolored whirlpool. Sa loob ng madilim na kuweba, si Zhao Feng ay natatakpan ng maringal na liwanag. Isang pares ng nagniningning na pakpak na 12-dosenang yarda ang haba sa likod niya, na nagmumukha sa kanya na isang emperor. Weng! Sa ilang paghinga lang, ang Wind Lightning Crystal Core ng King ay bahagyang kumupas. Ang enerhiya ng Skywater Crystal Lotus na nakaimbak sa loob ng kanyang katawan ay pinipiga at pinipino. Gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Lumawak ng husto ang crystal core ni Zhao Feng habang natatakpan siya ng napakagandang liwanag. Sa loob lamang ng 12 paghinga, nasira ang kanyang paglilinang. Emperor Intent. Naramdaman ni Nan Gongsheng sa hindi kalayuan ang kanyang kaluluwa na pinigilan, at hindi siya makahinga. Ang kahangahangang layunin na nagmumula kay Zhao Feng ay tila sumasakop sa lahat. Itong pinakahihintay na pakiramdam. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata habang ang Emperor Intent na nagniningning mula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Para itong buhawi. Mabilis itong dumating at mabilis na umalis. Kung ito ay isang bagong formang Emperor Intent, hindi ito magiging ganoon kadaling makontrol. Makalipas ang ilang sandali, si Zhao Feng ay tila isang normal na Great Origin Core Realm, ngunit kung susuriing mabuti, malalaman nilang nababalot siya ng isang panaginip at misteryosong ulap. Sa bakana ng crater na Hugis Dragon, mahigit 20 elite at henyo ng Sky Suspension Palace ang naghihintay sa mga scout sa ibaba. Emperor Intent. Ang sorpresa ay lumitaw sa gwapong mukha ni Xuan Yuanwen habang nakatingin siya sa isang tiyak na direksyon. Isang tipak ng Emperor Intent ang lumitaw mula sa malayo, at malinaw niyang naramdaman ang kaguluhan sa langit at lupa. Ang ibang Void God Realms ay nakaramdam lamang ng kakaibang sensasyon na hindi nila lubos na may larawan. Siguro ito ay isang katutubong hayop mula sa Divine Illusion Dimension. Either way, kahit isang normal na emperor ang personal na dumating, wala silang magagawa sa atin. Nakangiting sabi ng babaeng naka-apricot robe. Matapos itong banggitin ni Xuan Yuanwen, siya at si Senior Marshal Brother Zhog ay nakiramdam sa paligid at naramdaman ang tibok ng aura na iyon. Mukhang hindi galing sa hayop o lahi ng tao. Pakiramdam ko ay galing sa isang tao ang aura ng Emperor Intent na iyon. Umiling si Xuan Yuanwen. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng elite mula sa Sky Suspension Palace. Kung ito ay isang tao, malamang na ito ay isang tagalabas na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Maraming kakaibang tao sa mundo. Ang 3-star at 4-star powers ay hindi lamang ang mga lugar kung saan maaaring magmula ang mga walang katulad na henyo. Napabuntong hininga si Senior Marshal Brother Zhog. Walang nag-alinlangan sa sinabi ni Xuan Yuanwen. Kung tutuusin, kalahating hakbang na siya sa sakop ng mga emperor. Gayunpaman, si Xuan Yuanwen at ang kumpanya ay hindi masyadong nag-aalala. Sa isang nakatagong sulok malapit sa gitna ng bunganga. Emperor Intent. Baka kay Xuan Yuanwen. Isang boses na nanggaling sa kung saan ang narinig sa harap ng isa sa dalawang malalaking bato. Mukhang hindi si Xuan Yuanwen. Nakita ko siyang lumaban. Magkaiba talaga ang aura niya at ang aura niya. Isang malalim na boses ang narinig mula sa harap ng kabilang bato. Walang tao dito, ngunit dalawang boses ang nagsasalita. Kung nakita ito ng mga tao, iisipin nilang may mga multo dito. Whoosh! Ang dalawang malalaking bato ay biglang naging dalawang di-tao na figure. Ang isa ay isang matangkad na hindi tao na lalaki. Natakpan ng asol na kaliskis ang kanyang katawan, at mayroon siyang pares ng asol na sungay na tila katulad ng lahi ng Serpent Dragon. Kung naruroon si Zhao Feng o ang ika-9 na prinsipe, makokumpirma nila na ang taong ito ay ang Blue Serpent King, si Wei Jing. Ang ibang figure ay mas kakaiba. Ito ay isang hindi tao na lalaki na may beady green na mga mata, at tila sumanib siya sa paligid. Ito ay lubos na malabo,
ngunit ang isang tao ay maaaring bahagyang makita ang isang pares ng maputik dilaw na kristal na sungay sa kanyang ulo. Kung magsasama-sama tayo, wala tayong dapat ikatakot kahit laban sa isang tunay na emperor, ngunit napakaraming puwersa ng tao mula sa Great Gunlord Dynasty sa paligid ng Ancient Gods Mysterious Palace. Magagamit lang natin ang ating karunungan. Sabi ni Wei Jing habang binawi niya ang kanyang tingin mula sa direksyon ng Emperor Intent na may tame-time na ekspresyon. Shua. Sa isang iglap, nawala ang dalawa, kasama na ang kanilang mga aura. Sa yungib sa labas ng bunganga. Zhao Fang, dahil nakabawi na ang iyong Emperor Intent, sino sa Divine Illusion Dimension ang makakapigil sa atin? Natuwa si Nan Gongsheng. Ang pagputok ng Emperor Intent ngayon lang ay nagpaalala sa kanya ng kaluwalhatian ng Left-Eyed Heavenly Emperor. Ang aking Emperor Intent ay nakabawi lamang sa mga unang yugto. Kahit na hindi ako mayabang para sabihing walang makakapigil sa akin, hindi ako natatakot sa sino man mula sa labas ng mundo. Si Zhao Fang ay may kalmadong ekspresyon. Ang biglaang pagtaas ng lakas ay hindi siya naging bastos. Hindi siya nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na hindi mapigilan, ngunit hindi siya natatakot sa sinuman. Sa sandaling ito, ang aura ng Soul Suppressing Stone sa kanyang harapan ay kumupas na ang kulay ng higit sa kalahati, at ilang mga bitik ang lumitaw sa ibabaw nito. Sa pangkalahatan, ang pagpino ni Zhao Feng sa Soul Suppressing Stone ay medyo mabilis, na higit sa lahat ay dahil sa kanyang kahusayan sa Tao of the Soul pati na rin sa tulong ng God Tribulation Lightning. Ang Purple Soul Sea ni Zhao Feng sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay lumawak din sa humigit kumulang 500 yarda. Ang buong ibabaw ng Purple Soul Sea ay nagbigay ng malakristal na kinang, na para bang libu-libong beses itong pino. Ang mental energy ni Zhao Feng ay natural na sumanib sa langit at lupa, at ang mga batas ng kalawakan at iba't ibang batas ay pumasok sa kanyang sentido. Biglang may naramdaman si Zhao Feng at nagpahayag ng kakaibang ekspresyon. Umatras muna tayo. Hindi nagtagal ay umalis ang dalawa sa nakatagong kuweba sa ilalim ng patong ng pilak at lila. Lumitaw sila sa langit sakay ng naglalagablab na karwahe pagkaraan ng ilang sandali. Hindi nagtagal, mahigit 100 matutulis na aura ang lumitaw sa kuweba. Whoosh! 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 Ang 10 figure na ito ay nagbigay ng malamig na layunin habang kumikislap ang mga swordlight. Ang pinakamahina sa mga aura na ito ay umabot sa half-step king level. Ang pinuno ay isang matanda na may puting buhok at puting balbas. Nakasuot siya ng simpleng puting damit, at puno ng kulubot ang mukha niya na para bang anumang oras ay papasok na siya sa kanyang libingan, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang talas. Para bang nakikita niya ang lahat. Ang Emperor Intent ay lumitaw dito. Isang surge ng Invisible Sword Intent ang bumaril mula sa matanda na may puting balbas at naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit. Weng! Weng! Sa sandaling ito, nagsimulang manginig ang hindi mabilang na mga espada malapit sa bunganga. Ang lakas ng Sword Intent na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Void God Realm Emperor. Talagang karapat-dapat si Senior Guyu sa titulong Little Sword Saint. Ang kanyang pagkaunawa sa sword daw ay higit pa sa ilang mga emperor. Ang isang elite mula sa angkan ng sword daw na ito ay puno ng pagkamangha, ngunit lahat ay may panghihinayang din sa kanilang mga mata nang tumingin sila kay Senior Guyu. Anong malakas na layunin ng sword daw? Ano ang puwersang ito? Naiintindihan ng lahat ng mga elite na iyon ang makapangyarihang Sword Intent. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Bukod sa maputing balbas na matanda, mayroon din silang isang malamig na babae na nakaitim na isa ring hari. Ang bawat isa sa mga elite na ito ay mas malakas kaysa kay Kang Yuyo. Ito ang Sky Sword Pavilion. Ang numero 1 puwersa ng sword daw sa Great Gunlord Dynasty. Dati sila ay isang maluwalhating puwersang 4 na bituin, ngunit bumagsak na sila sa pinakamataas na puwersang 3 bituin. Nakilala ng mag-asawang puwersa malapit sa bunganga ang Sky Sword Pavilion. Ang 10 henyo mula sa Sky Sword Pavilion ay napakalakas. Nalampasan nila ang normal na puwersang 3 bituin. Hindi normal ang Emperor Intent na iyon. Tila nagising ito saglit bago ito mabilis na naitago. Ang maputing balbas na matanda ay laminggalingas sa paligid na may matalas na mga mata. Napansin niya sina Nan Gongsheng at Zhao Feng sa ere,
ngunit sila ay isang domain level king at isang Great Origin Core Realm ayon sa pagkakabanggit. Parang hindi sila yung hinahanap niya. Ang maputing balbas na matanda ay nauwi sa pagkabigo. Kung ang Skysword Pavilion ay nakipagtulungan sa isang eksperto sa Emperor Intent, gagawa sila ng napakalakas na kombinasyon, ngunit sa kasamaang palad, walang nakakakilala sa may-ari ng Emperor Intent na iyon. Ituloy natin ang loob. Bulalas ng maputing balbas, at lumipad ang 10 makapangyarihang sword daw aura patungo sa kailaliman ng bunganga. Skysword Pavilion. Bulalas ng ilan sa mga puwersa. Siya yon. Little Sword Saint Senior Guyu. Ang matanda sa berdeng robe mula sa Duanmo family ay hindi maiwasang huminga ng malamig. Ang matandang undead na iyon ay pumasok sa Divine Illusion Dimension. Gusto ba niyang subukan ito ng isang huling pagsubok? Si Jiuhuji mula sa Nine Darkness Palace ay napuno ng pag-iingat. Alam ng ilan sa mga matatandang elite ang tungkol sa mga kwento ng Little Sword Saint. Sa harap ng hugis dragon na bunganga. Kaya, ito ay ang Little Sword Saint mula sa Skysword Pavilion. Tumingin ang mga imperial at ang mga elite ng Sky Suspension Palace. Maging si Senior Marshal Brother Zub mula sa Sky Suspension Palace ay nagpakita ng paghanga sa kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay dumating ang puwersa mula sa Skysword Pavilion sa pasukan ng Kuwebang Hugis Dragon. Sila ang ikatlong pangkat ng mga elite na dumating. Ilang sandali pa, dumating ang Nine Darkness Palace at ilang iba pang 3-star powers. Karamihan sa mga taong nakarating sa lugar na ito ay bahagi ng isang malaking grupo, ngunit may ilang mga bihirang individual o pares. Whoosh! Sa isang tiyak na sandali, isang nagniningas na karwahe ang dumating sa pasukan ng pinaso na hugis dragon na bunganga na may nakakagulat na bilis. Purple-haired demonic duo. Yung dalawang magnanakaw. Maraming mga elite mula sa Great Gunlord Dynasty ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa puot. Gayunpaman, kumilos ang dalawa na parang walang kinalaman sa kanila ang puot na iyon. Sa halip na umatras o matakot, isang kakaibang ngiti ang nabuo sa kanilang mga mukha habang kaharap nila ang lahat ng mga elite na grupong ito. Sinamantala ng purple-haired demonic duo ang maraming henyo at eksperto na naroroon, kaya kahit na mas marami silang tao, hindi sila nang ahas na umatake. Kung kalkulahin natin ito, mahigit 1 buwan na tayong nasa Divine Illusion Dimension, na mahigit sa ikatlong bahagi ng kabuuang oras. Pinag-cross ni Zhao Fang ang kanyang mga braso, at kumislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa paligid. Ang kanyang tingin ay damapo sa mukha ni Xuan Yuanwen saglit, at ang pagtataka ay sumilay sa kanyang mga mata bago niya mabilis na iniwas ang kanyang tingin. Walang nakakaalam na itong gwapong Great Origin Core Realm na kabataan ang may-ari ng bagong Emperor Intent. Sa puntong ito, ang aura ni Zhao Fang ay naitago ng husto, at hindi niya gustong ibunyag ang kanyang Emperor Intent ng ganoon kadali. Bagamat si Zhao Fang ay hindi natakot sa sinumang naroroon, upang makuha ang pinakamataas na halaga ng mga benepisyo mula sa Ancient God's Mysterious Palace, tiyak na hindi niya dapat masindak ang lahat sa kanyang tunay na kapangyarihan at tumayo sa tuktok ng karamihan. King of Gods, Kabanata 831. Pagpupulong. Ang mga elite ng ilang super force ay sunod-sunod na dumating sa pasukan ng Scorched Dragon-shaped crater. Si Zhao Fang at Nan Gongsheng ay isang pambihirang kombinasyon dahil dalawa lang sila. Yung dalawang magnanakaw. Naglakas loob pa silang dambungin ang mga imperial. Ano ang tingin nila sa dignidad ng mga imperial? Galit na sabi ng ika-13 prinsipe sa kanyang purple golden battle robe. Sa puntong ito ng oras, lahat ng puwersa ng Great Gun Imperials ay natipon dito. Nandito lahat ang 8th, 9th, at 13th princes. Higit pa rito, naroon din si Luo Zun at ang kulubat na elder, na mga domain level kings. Brother 8th Prince at Brother 9th Prince, hindi natin maaaring hayaan ang dalawang magnanakaw na iyon na kunin ang anumang hiwa ng mga kayamanan sa Ancient God's Mysterious Palace. Paano kung pagsamahin natin ang ating mga puwersa at papatayin sila bago tayo pumasok? Puno ng puot ang mukha ng ika-13 prinsipe habang nagmumungkahi sa gilid. Ang kanyang grupo ay dinambong ng purple-haired demonic duo. Labis na ikinagalit nito ang ika-13 prinsipe, ngunit ang nagpahirap sa kanya ay ang purple-haired demonic duo ay matagumpay na nakatakas matapos silang atakehin ng ilang beses.
Sa hitsura nito, mukhang napakahusay ng purple-haired demonic duo. Nagkatinginan ang ikawalo at ikasyam na prinsipe at nag-alinlangan ng marinig ang mungkahi ng ikalabintatlong prinsipe. Siya yon. Naningkit ang mga mata ng ikasyam na prinsipe habang nakatingin sa nakababata sa purple-haired demonic duo. Noong siya ay tumatakas mula sa Blue Serpent King na si Wei Jing, ginamit ng kabataang ito ang natural na domain ng Blue Serpent King para palakasin ang kanyang katawan, at pagkatapos ay nakatakas ang duo. Kung hindi dahil sa kanyang patnubay, baka hindi nakaligtas ang ikasyam na prinsipe. Ang ikasyam na prinsipe ay may masalimuot na emosyon kay Zhao Fang, na tila natatakpan ng ambon. Hindi pa rin niya nakikita ang kabataang ito hanggang ngayon. Ang ikawalong prinsipe at si Luo Zun ay may maingat na ekspresyon. Ang hitsura ni Zhao Fang ay nagparamdam sa kanila ng pagkasuklam at kawalan ng magawa. Kanina lang, nagkatrabaho sila ng purple-haired demonic duo, pero sa halip na samantalahin sila, sila pa ang naloko. Ubo. Nakababatang kapatid na 13th Prince, hindi ngayon ang pinakamagandang oras para harapin ang purple-haired demonic duo. Kailangan nating planuhin ito ng mabuti. Bahagyang umubo ang ikawalong prinsipe. Kahit na ang mga imperial ay talagang malakas sa sandaling ito, mayroon pa ring malalakas na puwersa sa paligid, tulad ng Sky Suspension Palace at ang Sky Sword Pavilion. Tama iyan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang Ancient Gods Mysterious Palace. Pumayag naman ang ikasyam na prinsipe. Ang 8th at 9th princes ay parehong tila nag-iingat sa purple-haired demonic duo. Kung maging ang mga imperial ay nag-iingat, ang ibang puwersa tulad ng Jiang family, Grand Duke Yuan's Palace, ang Ji family, at mga kasama ay mas maingat. Ikaw. Naramdaman ng ikalabintatlong prinsipe na kakaiba ito. Ang pakikitungo sa purple-haired demonic duo ay para protektahan ang dignidad ng mga imperial, kaya bakit tila iniiwasan ito ng dalawang nakatatandang kapatid na lalaki? 13th Prince, huwag kang padalos-dalos. Kailangan nating maghintay ng mas magandang panahon para harapin ang masamang duo na iyon. Ang kulubot na matanda ay tumingin sa mga ekspresyon ng lahat, at hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang dahilan. Malinaw na ang purple-haired demonic duo ay kasumpa-sumpa sa pagiging magulo. Masasabing mahirap silang kagatin. Ang demonic duo na ito na hindi nandarambong sa mga tao ay isang magandang bagay na, at iniisip nila kung paano sila guluhin. Xin Wuang. Umalangaw-ngaw ang mga bulala sa harap ng Hugis Dragon na bunganga nang lumipad sa himpapawid ang isang lalaking nakasuot ng t-shirt at bumaba sa lupa. Brother Xin, willing ka bang magtrabaho sa amin? Ang 6-star tower ay handang isuko ang 40% ng lahat ng makukuha natin. Xin Wuang. Isa kang subordinate ng mga imperial, mabilis na sumama sa amin. Nagningning ang mga mata ng ilang pinuno nang imbitahan siya. Isang 3-star power ang handang mag-alok ng 60% ng lahat ng nakuha nila. Ang pagtanggap na nakuha ni Xin Wuang ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ito ay ganap na kabaligtaran ng purple-haired demonic duo, na sinubukan ng iba na iwasan hanggat maaari. Si Xin Wuang at ang purple-haired demonic duo ay ganap na magkasalungat na paraan. Salamat sa lahat ng iyong mabuting kalooban, ngunit hindi ko pa naiisip kung aling panig ang sasalihan. Tinanggihan ni Xin Wuang ang lahat ng alok ng mahinahon. Ang mga pinuno ng ilang puwersa ay may panghihinayang na ekspresyon, ngunit hindi nila siya mapipilit. Ang batang iyon ay may kagandahan ng isang propesyonal. Hindi masusukat ang kanyang kinabukasan. Ang may puting balbas na Little Sword Saint mula sa Sky Sword Pavilion ay nag-inspection kay Xin Wuang ng may paghanga. Gayunpaman, tinanggihan din ni Xin Wuang ang alok ng Sky Sword Pavilion ng walang pag-aalinlangan. Brother Zhao. Bati ni Xin Wuang sa purple-haired demonic duo na sinubukang iwasan ng lahat na may komplikadong ekspresyon. Ang mas bata, upang maging tumpak. Kung tutuusin, sila ay nanggaling sa iisang bayan at minsan ay magkaparehas sila. Napatingin ang lahat ng iba pang puwersa. Anong uri ng kasaysayan mayroon itong kabataang may kulayob na buhok? Maging si Xin Wuang ay kilala siya at binati siya. Higit pa rito, may komplikado at solemne na ekspresyon sa mukha ni Xin Wuang. Maaaring si Zhao Feng ng purple-haired demonic duo ay isang taong kapareho ni Xin Wuang. Nanghula ang mga grupo mula sa Jiang,
G, at Cao families. Siya ay talagang mas malakas at mas misteryoso kaysa sa naisip ko. Bakas sa mukha ni Jillian ang pagkagulat. Siya ang na-counter-attack ng God's Spiritual Eye. Kahit ano pa ang sabihin, nakatatak sa kanilang isipan ang kasamaan at misteryoso ng purple-haired demonic duo. Maging ang ika-13 prinsipe ay nagsimulang mag-isip. Mukhang mas malakas ang purple-haired demonic duo kaysa sa naisip ko. Hindi katakataka na ayaw ng dalawang nakatatandang kapatid na imperial na. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, isa pang grupo ng mga elite ang dumating malapit sa pasukan sa hugis dragon na bunganga. Sa pinakaharap ng grupo ay isang batang babae na naka-purple. Siya ay sobrang dalisay, at agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Ito ang Duanmo family. Zhao Yufei. Kahit na hindi Duanmo ang kanyang apelyido, miyembro siya ng Duanmo family. Tila, kinuha siya ng Grand Elder ng Duanmo family bilang isang stepdaughter. Mayroon din daw siyang bloodline ng spiritual race. Ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-usap. Para sa karamihan ng mga elite na ito ang unang pagkakataon na nakita nila itong anak na babae ng langit. Zhao Yufei. Spiritual race bloodline. Sinabi ni Master na siya ay magiging isang malakas na kalaban ko sa hinaharap. Ang kanyang bloodline ay nangangahulugan na siya ay nakatakdang lumipad sa Nine Heavens. Ito ang unang pagkakataon na talagang nag-inspection si Xuan Yuanwen sa isang tao. Ang babae sa kanilang paningin ay napakarilag at dalisay. Isang ningning ang nagmula sa kanyang puting nyebe na balat, na para bang siya ay isang marangal at matikas na diyosa ng jade at yelo. Maging si Xuan Yuanwen, na nakakita ng maraming dilag sa 4-star powers, ay nabigla sa kanyang hitsura. Sister Yufei. Nagliwanag ang mga mata ng ika-13 prinsipe, at ipinakita niya ang isang masayang tingin habang pinuntahan siya upang salubungin siya. Marami sa mga puwersang naruroon ang nakakaalam tungkol sa balita sa pagitan ng ika-13 prinsipe at Zhao Yufei. Malaki ang posibilidad na maging mag-asawa ang dalawang ito sa hinaharap. Hindi lang ito ang intensyon ng Sacred Emperor, mayroon ding malaking momentum na nagtulak dito. Habang nakatingin sa papalapit na diyosa ng kanyang mga panaginip, sinubukan ng ika-13 prinsipe na pigilan ang sarili, ngunit hindi niya napigilan ang paghanga sa kanyang mga mata. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naisip na niya ang perpektong babaeng ito bilang kanyang mapapangasawa. Gayunpaman, isang hindi maisip na eksena ang nangyari. Ang matikas na batang babae na naka-purple ay kumilos na parang hindi niya nakita ang ika-13 prinsipe. Ang kanyang pares ng mga mata ay nakatutok lamang sa isang tao. Ano ang nangyayari? Ang pamilya Duanmo, ang mga imperial, at lahat ng iba pang pamilya ay nadama na may mali. Ang direksyon kung saan nakatitig si Zhao Yufei ay kung saan nakatayo ang purple-haired demonic duo. Ang demonic duo na naman. Maaaring nasaktan din ng purple-haired demonic duo si Zhao Yufei. Marami sa mga eksperto na naruroon ang nag-click sa kanilang mga dila. Yufei, huwag kang mag-alala. Talagang tutulungan kitang parusahan ang dalawang magnanakaw na iyon. Kumpiyansa na sabi ng ika-13 prinsipe na may matingkad na ngiti. Upang makuha ang puso ng diyosa ng kanyang mga pangarap, handa siyang patayin ang purple-haired demonic duo kahit gaano pa kahalaga. Kung pipilitin niyang umatake, kailangan ding gumawa ng isang bagay ang ika-8 at ika-9 na prinsipe, kaya agad na inipon ng ika-13 prinsipe ang kanyang puwersa at papalibutan na sana ang purple-haired demonic duo. Tumigil ka. Isang sigaw at malakas na pag-agos ng spiritual race bloodline aura ang nagpatigil sa ika-13 prinsipe. Ang Heaven-Earth Yuan Qi na malapit ay agad na naging bagyo, at lahat ng mga eksperto na naruroon ay naramdaman ang kanilang bloodline at true Yuan shake. Sister Yufei, ikaw. Ang ika-13 prinsipe ay natulala. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagalit ang Diyos ang pinapahanggan niya. Sa sandaling ito, natubagan ang mga mata ni Zhao Yufei habang siya ay naging isang bahid ng lila at mabilis na tumakbo patungo sa nakababatang kabataang may kulay ube na buhok. Yufei. Ang matanda na nakasuot ng berdeng damit at ang iba pa mula sa pamilya Duanmo ay nahuli. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong kalakas na emosyon mula sa anak na ito ng langit. Brother Feng. Ikaw ba talaga? Ang mga mata ni Zhao Yufei ay napuno ng tubig,
at wala siyang iba sa kanyang puso maliban sa masamang kabataang may kulay ube na buhok sa harap niya. Ang pamilyar na buhok at pamilyar na tingin ang nagpasigurado sa kanya. Ano? Anong nangyayari? Ang ikawalong prinsipe, ang ikasyam na prinsipe, si Luo Zun, at ang mga kasamahan mula sa mga imperial ay nataranta. Ang mga emosyon sa mukha ni Zhao Yufei ay may ibig sabihin, ang relasyon nila ni Zhao Feng ay malamang na napakalapit. Parehong Zhao ang pangalan nila, pwede bang? Ang 8th Prince at Luo Zun ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, at isang hula ang nabuo sa puso ng lahat. Akala nilang lahat ay magkapatid ang relasyon ng dalawa. Yufei. Ako ito. Malalim ang tono ni Zhao Feng. Nang makita ang kanyang childhood friend at ang babaeng nagustuhan niya, nakaramdam siya ng komplikadong emosyon at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Noong bata pa siya, kahoy ang kanyang damdamin. Sa simula pa lang ay magandang kalooban lang ang naramdaman niya sa kanya. Pagkatapos lang noon ay naramdaman niyang parang kapatid siya. Gayunpaman, ang mga emosyon ay dumaan sa unang hadlang at nabuo sa paglipas ng panahon, tulad ng isang bote ng alak. Ang amoy na nagmumula rito ay hindi na napigilan ng isa. Walang ganoong mga pangakong walang hanggan o pagmamahal hanggang sa buto, tanging ang patuloy na pagguho ng panahon. Brother Feng, bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang lilang figure ang tumalon kay Zhao Feng. Marahil ay dahil kinumpirma ni Zhao Yufei na ito ay si Zhao Feng dahil sa kanyang kaluluwa, nakalimutan niyang ang katawan na ito ay hindi orihinal na katawan ni Zhao Feng. Hinawakan ng kamay ni Zhao Feng ang isang bagay na basa, at nawalan siya ng imak habang niyayakap niya ang dilag. Yufei. Nanginginig ang ikalabintatlong prinsipe, at nanlamig ang buong puso niya. Natural niyang naramdaman na ang relasyon ni Zhao Feng at Zhao Yufei ay hindi lang ng magkapatid. Ang Great Gan Imperials, ang malalaking pamilya, at ang mga super prodigy ay nabigla at natulala. Natigilan din ang mga mula sa pamilya Duanmo. Ang matikas na anak na babae ng Heaven na ito na may maharlikang bloodline ay nakayakap sa isang kabataan na isa sa kilalang purple-haired demonic duo. King of Gods, Kabanata 832. Exiyang Palace. Ang eksenang ito ay nagparamdam sa lahat ng mga elite mula sa Great Gan Lord Dynasty na parang lumuwa ang kanilang mga mata at sinasakal ang kanilang mga leeg. Ang perpekto, marangal na diyosa sa kanilang mga puso ay lumukso sa pinakamasama at misteryosong magnanakaw na may luha sa kanyang mga mata. Paano? Yung magnanakaw. Si Jiang Chen at ang mga henyo na nagkaroon ng alitan kay Zhao Feng ay walang imak. Ang ikawalong prinsipe at si Luo Zun ay mayroon ding mga makukulay na ekspresyon at isang naiinis na pakiramdam na hindi nila may larawan. Nakaramdam na naman sila ng pagkatalo. Nagustuhan ng ikawalong prinsipe ang nakababatang kapatid na babae ni Luo Zun, si Luo Shuir, ngunit nakipag-ugnayan siya kay Zhao Feng at nagustuhan niya ito. Nagustuhan ni Luo Zun si Zhao Yufei, ngunit ang kanyang katayuan at bloodline ay masyadong marangal. Hindi siya karapat-dapat sa kanya. Gayunpaman, ang pinaka-hindi makapagsalita ay ang ikalabintatlong prinsipe. Kaya ganyan yan. Gusto ni Yufei na ituloy ang purple-haired demonic duo para lang mahanap ang brat na iyon. Ang ekspresyon ng ikalabintatlong prinsipe ay sobrang pangit at puno ng puot. Bumungad sa kanyang mga mata ang layuning pumatay. Kamahalan, mangyaring huminahon. Lumitaw sa likuran niya ang kulubot na matanda at ipinatong ang isang kamay niya sa balikat ng ikalabintatlong prinsipe. Ho! Huminga ng malalim ang ikalabintatlong prinsipe, at huminahon ang kanyang magulong-gulo. Ang Zhao Feng na iyon ay tiyak na hindi simple. Hindi ko pa rin siya nakikita. Ang pinakamahusay na paraan para makitungo sa kanya ay pagkatapos nating umalis sa Divine Illusion Dimension, o maghintay ng magandang pagkakataon sa Ancient God's Mysterious Palace. Ang kunot noong sabi ng matanda. Kung nagustuhan ni Zhao Feng at Zhao Yufei ang isa't isa, kung gayon ang ikalabintatlong prinsipe ay walang masasabi tungkol sa katwiran. Ang 8 big families ay napakalapit sa mga imperial, at si Zhao Yufei, na may bloodline ng spiritual race, ay isang taong makakalaban ng 3-star at 4-star powers. Halimbawa, hindi na kailangan pang pakialaman ng 4-star Sky Suspension Palace kung ano ang iniisip ng mga imperial. Brother Feng, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ulit ni Zhao Yufei. Sa sandaling ito, nawala ang kanyang mga luha,
at kinontrol niya ang kanyang sarili habang sinisiyasat niya ang bago, mukhang gwapong si Zhao Fang. Sa simula, akala niya ay binago lang ni Zhao Fang ang kanyang hitsura, ngunit pagkatapos suriing mabuti, nakumpirma niyang hindi ito ang kaso. Hindi nakatakas si Zhao Fang mula sa pagtatanong ni Zhao Yufei. Maraming dahilan kung bakit hindi niya nakausap si Zhao Yufei kanina. Ang ilan sa kanila ay napakakomplikado. Una, ang paglilinang, lakas, at hitsura ni Zhao Fang ay ganap na bago. Ang orihinal na Zhao Fang ay wala ng pisikal. Pangalawa, ang muling pagsilang ng kanyang kasintahang si Liu Qingxen. Ang nangyari sa Fanlun Ancient Sound Palace ay parang kahapon lang nangyari. Binago ni Liu Qingxen ang kinabukasan ni Zhao Fang at nag-iwan ng lumang bronze coin para sa kanya, na nakatulong sa kanya na bumuo ng Emperor Intent. Fang, sa iyong pagdating, ako ay mamamatay ng walang pagsisisi. Fang, namatay ako para makamit ang bagong buhay. Dahil nakarating ka sa lugar na ito, ibig sabihin hindi pa napuputol ang ating koneksyon. Likas na naramdaman ni Zhao Fang na ang muling isinilang na si Liu Qingxen ay maaaring tahimik na naghihintay sa kanya sa ilang sulok ng mundo. Zhao Fang, kung ito ay nakatakda, makikita mo muli si Liu Qingxen. Kung gusto mong hanapin ang kanyang kinaroroonan, kailangan mong hanapin ang mata ni Samsara. Muling nag-replay sa kanyang isipan ang boses ng sage. Alam ni Zhao Fang na ang pag-ibig ni Zhao Yufei ay hindi kayang pasukin ang anumang bagay. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung malaman niya na si Liu Qingxen ay muling nagkatawang tao at ang kanyang kasintahang babae ay buhay pa? Ang pangatlong dahilan ay dahil ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi magandang panahon para makilala ni Zhao Fang si Zhao Yufei. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay masasamang magnanakaw na nanloob at gumagawa ng mga kaaway sa lahat. Ayaw ay drag ni Zhao Fang si Zhao Yufei o ang Duanmo family dito. Kahit ngayon, sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay nakatayo sa magkaibang panig mula sa Duanmo family. Sa isang pag-iisip, sinabi ni Zhao Fang kay Zhao Yufei ang una at pangatlong dahilan. Yufei, hindi ngayon ang oras para sumali ako sa Duanmo family. Mataimtim na sabi ni Zhao Fang, at alam din ito ni Zhao Yufei. Pagkatapos ng lahat, sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay mga magnanakaw na nagnakaw mula sa maraming puwersa, kabilang ang ilan na may mabuting relasyon sa pamilya Duanmo. Sa huli, nagtanong si Zhao Fang tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanyang amo, si Duanmo Qing. Sinubukan ni Senior Marshal Brother Duanmo na makapasok sa Mystic Light Realm 2 taon na ang nakakaraan at nabigo sa pagkakaiba ng isang hakbang lamang. Kung hindi pa rin siya makalusot sa loob ng 100 taon, ang kanyang habang buhay ay aabot sa katapusan nito, at ang kanyang kaluluwa at puwersa ng buhay ay magsisimulang malalanta. Sabi ni Zhao Yufei at ikinuyom ang kanyang mga kamao, na parang gumagawa siya ng isang uri ng desisyon. Alam ni Zhao Fang na ang mga normal na emperor ay may habang buhay na 10,000 taon. Bilang isang emperor na nilinang ang elemento ng kahoy, si Duanmo Qing ay may bahagyang mas mahabang buhay, ngunit siya ay halos nasa kanyang limitasyon. Sa loob ng 100 taon, si Duanmo Qing ay magiging katulad ng may puting balbas na Little Sword Saint mula sa Sky Sword Pavilion, at sa wakas, siya ay magiging katulad ng matandang pari mula sa underground na lungsod. Ang mga mapagkukunan na maaaring magpapahintulot sa isa na maabot ang Mystic Light Realm ay napakabihira kahit na sa Divine Illusion Dimension. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Nagpasya siyang ibigay din ang lahat. Mabilis na nag-usap sina Zhao Fang at Zhao Yufei bago umalis ang huli dahil sa suway ng Duanmo family. Yufei, okay ka lang. Nagpakawala ng hininga ang matanda na nakasuot ng berdeng damit. Natakot siya na ang purple-haired demonic duo ay nakawin siya, ngunit sina Zhao Fang at Zhao Yufei ay parehong alam ang kasalukuyang sitwasyon. Ito ay lalo na para kay Zhao Fang. Kinumpirma niya ang kanyang landas ng pandarambong, kaya tatayo siya sa tapat ng karamihan sa mga puwersang naruroon. Siyempre, ang pangunahing isyo ay hindi lamang na magnakaw siya sa mga tao. Ang sinumang tao o puwersa na may plano na maaaring magresulta sa malaking tubo ay gagawing pag-alit ang lahat ng natitirang puwersa, anuman ang paraan. Senior Marshal Brother Xuan Yuan. Sa sandaling ito, isang mabilis na figure ang tumalon mula sa hugis dragon na bunganga.
May mga marka ng paso sa kanya habang mabilis siyang nagtungo sa Sky Suspension Palace. Kamusta ang sitwasyon? Ang mga elite mula sa Sky Suspension Palace ay tumingin lahat sa alagad na responsable sa pagmamanman ng may pag-asa. Shua. Marahang iwinagayway ni Senior Marshal Brother Zug ang bentilador sa kanyang kamay, at ginawang soundproof nang hindi nakikitang harang ang lugar. Makalipas ang ilang sandali. Isang miyembro ng mga imperial ang tumalon mula sa hugis dragon na bunganga at nagulat sa tatlong prinsipe. Nahanap mo na ba? Nagpakita ng kagalakan ang 8th Prince at kumpanya. Sigurado ako na ang pasukan sa Ancient Gods Mysterious Palace ay nasa ibaba, ngunit ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas. Sinabi sa kanila ng Imperial Scout ang mga detalye. Siyempre, parehong nag-usap ng pribado ang Sky Suspension Palace at ang mga imperial, ngunit masasabi ni Zhao Feng na may natuklasan sila tungkol sa Ancient Gods Mysterious Palace mula sa pagbabago ng kanilang mga ekspresyon. Whoosh! 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 Mahigit 20 elite mula sa Sky Suspension Palace ang tumalon sa hugis dragon na bunganga. Mabilis. Ang mga elite ng imperial ay umangkas din sa hugis dragon na bunganga. Ang ikatlong grupo ay ang Sky Sword Pavilion, ang ikaapat ay ang Nine Darkness Palace. Ang lahat ng kalapit na puwersa ay gumagalaw na parang mga bubuyog. Siyempre, dahil sa pagkakaiba kung saan sila napunta, hindi lahat ng peak forces mula sa Great Gunlord Dynasty ay natipon dito. Ang Divine Illusion Dimension ay napakalaki at marami pang ibang kayamanan. Nagpa siya ang ilang puwersa na isuko ang kapalaran ng sinaunang palasyo, dahil sa kanilang limitadong lakas o sa kanilang pagiging maingat sa Black Destruction Serpent Dragon. Tara na, nagtungo sina Zhao Feng at Nan Gongsheng patungo sa pasukan ng itim na hugis dragon na bunganga sa ilalim ng isang layer ng pilak at lila. Hindi sila lumaban na nasa pinakaunahan, ngunit hindi rin sila masyadong nahuhuli. Ang bunganga na hugis dragon ay napakalaki at halatang naiwan ng ang Black Destruction Serpent Dragon ay lamusong sa lupa. Habang nasa daan, naramdaman ni Zhao Feng ang malakas na aura na iniwan ng Black Serpent Dragon. Isinasantabi ang pagmanman sa lugar na ito, ang mga normal na Origin Core Realms ay hindi man lang nakalapit sa aura na ito. Whoosh! Sa tulong ng gravity, ang mga elite ay tumungo lahat sa kailaliman ng hugis dragon na bunganga. Mayroong ilang mga lugar kung saan ang mga tao ay maaaring humakbang, at ang mga pader ay mayroon pa ring matitigas na aura na natitira. Makalipas ang ilang sandali, seng, seng, seng. Ang lahat ng mga figure ay dumaong sa kailaliman ng hugis dragon na bunganga. Ang kailaliman ng kuweba ay pinaso na itim at may mga natitirang bakas ng hininga ng dragon. Ang lahat ay nakaramdam ng nasusunog na sensasyon, at hindi sila makahinga. Bilis, mag-ingat. Bulalas ng isang tao. Isang lawa ng lava ang nakita. Pinaitim nito ang kalapit na lugar. Sa tabi ng lava pond ay isang stone tablet na may ilang sinaunang salita na nakaukit dito, ang Exiyang Palace. Exiyang Palace. Ancient God Exiyang. Ang mga puwersa ay nagpapakita ng lahat ng nahayag na hitsura ng kagalakan, ngunit ang ilang mga tao ay nakakunot ang mga kilay. Kung ito ang Exiyang Palace, nasaan ang pasukan? Ang lava pond ay ang pasukan. Hinawakan ni Senior Marshal Brother Zug sa kanyang puting silk na damit ang kanyang pamaypay at naglakad papunta sa gilid ng lava pond. Ang lava pond. Nagulat ang lahat. Ang lava pond ay nagninangas na pula at patuloy na umiikot. Ang nagninangas na aura ay nagpabagabag kahit na ang Void God Realm Kings. Walang maraming puwersa na nagkaroon ng Void God Realm Kings bilang mga pinuno. Boom! Ang isang bahagyang panginginig na sensasyon ay nagmula sa kailaliman ng lava pond, at ang ilan sa mga eksperto na may mas mahusay na pandama ay tila nakarinig ng dagandong ng isang dragon na yumanig sa kanilang mga puso sa tabi mismo ng kanilang mga tainga. Hindi makakakuha ng mga anak ng tigre kung hindi sila papasok sa kanilang mga kuweba. Napangiti si Senior Marshal Brother Zug nang may lumitaw na misteryosong fire tadpole sa paligid niya. Diretso siyang tumalon sa naghuhumindig na lava pond. Weng! Isang magulong malakristal na apoy ang lumitaw sa lava pond at nilamon si Senior Marshal Brother Zug. Senior Marshal Brother Zug.
hindi napigilan ng mga disipulo ng Sky Suspension Palace na mapasigaw habang inabot sila ng pag-aalala. Ilang paghinga mamaya. Whoosh! Isang kumikislap na figure na natatakpan ng apoy ang bumaril at inihayag si Senior Marshal Brother Zug matapos mawala ang apoy. Mga eksperto sa elemento ng apoy, buksan ang inyong mga panlaban at pumasok ng sama-sama. Ngumiti si Senior Marshal Brother Zug at sinabi. Boom! 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 Ang grupo mula sa Sky Suspension Palace ay bumuo ng isang hanay at magkasamang pumunta sa lava pond. Sumunod sa kanila ay ang mga imperial. Ito ay isang maliit na hadlang lamang. Iniskan ito ng kaliwang mata ni Zhao Fang, at tumalon siya sa lava pond nang hindi gumagamit ng anumang defensive na kakayahan. Ang nasusunog na sensasyon ay mabilis na nawala pagkatapos pumasok sa lava pond, at isang hadlang na kasing liwanag ng araw ang nakita. Ang lahat ay dumaan sa harang at pumasok sa isang dimensyon na may siksik na yuan qi, ngunit ang isa ay makakakita ng mga pinaso na bahagi ng lupa sa buong lugar. Nakikita pa nila ang isang lugar sa itaas ng isang malayong palasyo na bahagyang nanginginig kasabay ng mga alon ng hininga ng dragon na maaaring sirain ang langit at lupa. Kaya ang Exiyang Palace na ito ay isang mundo sa loob ng isang mundo. Isang hiwalay na individual na dimensyon.